Naaalarma pero hindi nagpapatinag ang Pilipinas sa tila bagong Great Wall of China sa West Philippine Sea. Ang mahigit 100 barko ng China na tila bakod na inihilera sa Julian Felipe Reef. Hindi raw makakapigil sa pagpapatrolya ng Philippine Coast Guard. Nakatutok doon si Joseph Moro. Kung may Great Wall of China, tila ito ang Great Wall ng mga militia vessels ng China sa West Philippine Sea. Sakay ng BRP Sindangan ng GMA Integrated News nang bumulaga ang lampas 100 ng mga Chinese militia vessels sa Julian Felipe Reef o Whitsun Reef. Dikit-dikit at tila mga bago pa ang mga barko. May tila mga solar panels din ang mga ito. Nasa may hilagang kanlurang bahagi lamang ito ng Ayungin Shoal kung saan makailang beses na sumali ang mga militia vessel sa pagharang at pangharas sa mga barko ng Pilipinas. Ang kanina yung nakikita natin tulad doon sa Pag-asa Island, mga militia vessel, pero hindi sila magkakatabi, magkakahiwalay lang. Pero sa pagkakataong ito, ang nakita natin dito ay isang pulutong na mga Chinese militia vessel na nakapark lamang malapit dito sa ating sinasakyang barko. To Zhoushan 2605 vessel. Ilang beses na nag-radio challenge ang BRP Sindangan pero hindi tumugon ang mga milisya kahit isang beses man lamang. Naaalarma rito ang National Security Council. What is just alarming about this is yung numero. Parang they're trying really to change the facts on the ground. There may be a skeletal crew there, no? Pero mostly it's just there, just to show to the world na etong lugar na yan ay sa amin. Tayo po, we do not accept that, and we will also we are deploying our assets as well para ipakita rin sa China na hindi tayo na hindi natin ito tinatanggap at pinoprotesta natin yung kanilang swarming na ginagawa. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Sindangan MRRB 4407. You are sailing within Philippine Exclusive Economic Zone. Ayon kay PCG spokesperson for the NTF Commodore J. Tariela, noong November 13 nasa lampas 100 lamang ang mga ito pero dumami sila. Dangerous in a way. These Chinese maritime militia are always being used by the Chinese Coast Guard as their force multiplier. Pero ayon kay Philippine Coast Guard Admiral Ronnie Hill Gavan, hindi titigil ang Philippine Coast Guard sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea, katuwang National Task Force on the West Philippine Sea. Kung ang China, mga militia vessel ang pinantatao sa mga lugar na okupado nila, ang tagabantay ng Pilipinas, mga sundalo at tauhan ng Philippine Coast Guard na pahirapan sa destino. Sa Panata Island, madaling araw ng December 2, sa kalaliman ng gabi, nag-rotation ng tao nila ang Philippine Coast Guard. Bumalik ang dalawang tauhan ng Coast Guard na 2 buwan ding na destino sa isla. Pahirapan ang pagsampa sa barko dahil sa malalakas at malalaking alon. Ilang buwan din kayo doon? Ilang buwan? Dalawa? Kumusta naman doon? Ay naman. Ha? Malungkot? Ay, postcard. Tapos ngayon makakauwi ka na ng Pasko. Sir, anong pakiramdam na nakabalik na? Okay na rin, sir. Excited kang umuwi? Kapalit naman nila ang 2 pang taga Coast Guard na doon na magpapasko. Pahirapan din ang paghahatid. Sa dilim ni hindi mo nga masabi kung nasaan ang Panata Island. Kalaban ang dagat at ang kalikasan. Papunta sila sa islang tinatawag nating Panata. Sa gitna ng dilim, walang kasing ningning ang kanilang kabayanihan sa pagtupad sa pangakong poprotektahan ang bayan. Mula rito sa Palawan, para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Samantala sa isang news conference, iginit ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin na makatwiran at legal umano para sa mga bangkang pangisda ng China na magpatakbo sa tinatawag nilang Whitsun Reef o ang sakop nating Julian Felipe Reef na anyay isang mahalagang operating area sa kanilang mga bangka. Hindi raw dapat gumagawa ang Pilipinas ng mga irresponsabling pahayag kaugnay dito.